Inumpisahan na ng Israel ang isang bagong operasyon. Sa mga teritoryong nagawa nilang masakop, umabante na rin ang mga sundalo mula sa 4 na direksyon at inagaw ang kontrol sa mga huling kuta ng Hamas. Natuklasan ng mga sundalo ang mga bagong tunnel na pagmamay-ari ng maraming mga commander ng Hamas at ang mga pinuno ng leader ng Hamas ay unti-unti nang napapabagsak habang sila ay tumatakas patungo sa kanilang pinakahuling kuta. Bukod dito, mas lalo pang lumalala ang mga bagay-bagay sa Syria at Lebanon. Nakilahok na rin ang mga eroplano ng Israel upang pigilan ang pangingialam ng bansang Iran. Nagpahayag ang rehiyon ng Khan Yunis ng isang balita. Ayon dito, sinimulan na ng Israel ang isang operasyon militar sa lugar na iyon. Tumawid sa hangganan ang sandatahang lakas ng Israel at umabante sa mga lugar kung saan pinaka-apektado dahil sa nangyayaring sigalot. Layunin ng hukbong iyon ang mga lugar na kontrolado na ng Israel. Ang hukbo ay tumungo sa Khan Yunis at sinadyang daanan lamang ang komunidad doon. Ito'y dahil sa kagyat na pangangailangan na sakupin ang buong Khan Yunis at maging ang kamalayan ng mga taong naninirahan doon patungkol sa kung anumang nangyayari at mangyayari sa kanila. Ayon pa sa mga balibalita, isa pang dahilan yon ay ang mga tunnel ng teroristang Hamas na nasa lugar na nabanggit. Ilang buwan bago nito, ang Khan Yunis ay nagsilbi sa ibang mga layunin. Palibhasa kasi, iyon ang pinakamalapit na nayon sa Gaza sa teritoryo ng Israel. Nagagawa ng mga rebelde ang mga ilegal na gawain kagaya ng pagpuslit ng mga kalakal na dumadaan pa sa Israel na kawangis ng paraan ng Hamas na nagpapatakbo ng ilegal na kalakalan sa pamamagitan ng Ehipto, kung saan mayroon lamang silang tagapamagitan na siyang nagsasagawa ng mga transaksyon ukol sa salapi. Ginagamit nila ang mga tunnel na malapit lang sa Israel upang mag-smuggle ng mga sandata at gumawa ng mga supplies. Palibhasa, ang bayan na ito ay isa sa pinakamainam na lugar upang pumuslit ng mga kalakal. Ilang kilometro mula sa mga bahay sa hangganan, maaari kang makahukay ng tunnel upang makarating ka sa isang lugar sa loob ng Israel. Pinaniniwalaan nila na may malawak na network ng mga tunnel at mga operasyon ng kontrabando ang nabanggit na bayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi kaagad makarating sa Khan Yunis ng mabilis ang Israel. Magmula nang sinimulan nila ang pagsira sa mga istruktura at mga tunnel na ito. Ilang araw na ang nakalipas nang matapos nilang makamit ang kasarinlan, sinimulan na rin agad ang mga operasyon sa nayon. Ginamit ng Hamas ang artilleries upang patamaan ang mga target na natukoy nila sa mga nakaraang araw. Ipinuwesto ng Hamas ang mga sandata at mga anti-tank missile sa ibabaw ng ilang mga istruktura. Napuksa rin ng artilleries ang lahat ng iyon. Kasabay nito, ang mga tangke at mga lalaki na tumatawid patungo sa hangganan ay nakarating na sa sentro ng nayon. Iniulat na nagpaputok mula sa ilang tahanan ang mga terorista. Naging lugar ng isang madugong labanan ang naturang sentro ng bayan. Ayon sa kasalukuyang mga ulat, sa lugar na iyon natagpuan ang pinagmulan ng mga pinagtataguang tunnel ni Yahya Sinwar, ang leader ng Hamas. Papasukin na rin daw ng mga special forces ang nasabing lugar. Maaari silang magpatuloy patungo sa Central Main Line mula roon o susunugin na lamang nila iyon para maputol ang supplies ng mga terorista mula sa Israel. Iyon ay kung magkakaroon ng problema sa ilalim ng lupa. Kahit sa ang anggulo titigan, hindi ito maituturing na isang mabuting balita para sa Hamas. Ikalawa, natuklasan na ang ilan sa mga nakaligtas na pinuno ng Hamas ay matatagpuan sa loob ng bayan ng Khuzaa at sa mga tunnel nito. Kasunod ng pagsisimula ng operasyon ng Israel, tumakas sa rehiyon ng Khan Yunis ang ilang mga pinuno ng mga terorista. Sa pamamagitan ng pagdating doon at pananatili sa mga tunnel line at komunidad, naniwala sila na posible silang makapagtago ng ligtas sa nayon ng Khuzaa. Bilang alternatibo roon, maaari silang magpasya na pumasok sa Israel sa pamamagitan ng mga tunnel. Kakaunti lamang ang mapagpipilian nila dahil napapalibutan sila ng mga sundalo mula sa lahat ng panig. 2 araw pa lamang ang nakakalipas, nakita natin ang mga miyembro ng Hamas
na nagsisikap sa paglangoy mula sa dagat tungo sa Ehipto. Animo'y sinusubukan ng mga taong lumalangoy sa malalim na bahagi ng dagat na makapasok sa Israel sa pamamagitan ng subterranean. Batid naman ng otoridad ang posibilidad ng naturang pangyayari, subalit tila lumalabas na dahil sa biglaang pagkilos ng Israel, nasira ang diskarte ng commander ng Hamas. Nagulat ang mga autoridad noong sinimulan ng Israel ang operasyon sa Khan Yunis at parang napaaga yata iyon. Inaasahan nilang kukunin ng Israel ang kumpletong kontrol sa gitnang rehiyon ng Gaza bago lumipat sa mga rehiyon sa timog. Masyadong maaga para sa mga general ng Israel upang mabatid ang naturang issue. Nasa posisyon naman ang mga general ng Israel sa kanilang attack command upang subaybayan ang mga galaw ng mga sundalo mula sa kaliwa at kanan na panig ng nayon. Ito ay naging sanhi ng pagkakasukol ng mga pinuno ng nayon sa loob ng isang araw lamang. Napapalibutan ng hukbo ng Israel ang pamayanan sa lahat ng panig. Nagawa ring kontrolin ang pangunahing daan na masasabing mga overpass. Malamang na hindi na makakatakas pa ang isang mataas na pinuno ng Hamas na hinahabol pa rin ng autoridad ng Israel. Mariin ding sinusuri ng security forces ang bawat taong sumusubok na tumawid ng paisa-isa. Dahil doon, nagtago sa mga tunnel at mga gusali ng nayon ang mga teroristang Hamas. Sinasabing nagsimula ngayon ang mga operasyon na nagresulta sa pagkakatagpo at pagtakas ng ilang mga pinuno. Dagdag dito, nagsisimula na rin daw na pumili ng mga bagong leader ang Hamas. Pupuwede nating ipahayag na malapit na nga talagang bumagsak ang pamumuno ng Hamas sa kadahilan ng kakaunti na lamang ang natitirang mga opisyal ng nasabing teroristang organisasyon. Isa pang ulat mula sa mga teritoryo ng Syria at Lebanon ay patuloy na pinapalaki at pinapalakas ng Israel ang mga operasyon nito kasunod ng mga kamakailang pagkabigo ng Hezbollah. Nagpasya rin ang mga teroristang iyon na subukan ng iba't ibang estratehiya sa mga nakaraang linggo. Naghati-hati sila sa napakaliit na grupo ngayon at madalas na umuusad sa hangganan. Agad silang sumasalakay mula sa mga nakatiwangwang na lugar at umaasang masisindak nila ang mga lugar na kinokontrol ng Israel. Nagsimula na ring magtalaga ang Israel ng malaking bilang ng mga drone sa paligid ng hangganan nang sabay-sabay pagkatapos makatanggap ng paunang impormasyon. Isang jet fighter ang patuloy na lumilipad sa ibabaw naman ng Lebanon. Kapag nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga drone, lumilipat ito malapit sa hangganan at doon ay inilulunsad at inihahagis ang mga bomba nito. Mayroon rin kahalintulad sa nangyayari ngayon. Habang naghahanda sila para sa isang pag-atake sa mga kanayunan, nagsimula ng magdiskarga ng mga missile mula sa mga depo ang mga terorista. Maaring mahirap hanapin ang mga teroristang ito dahil madalas nilang binabago ang kanilang itsura. Makikilala lamang sila kapag sila ay nagsisimula ng pag-atake o kung lalapit sila sa hangganan at ipapakita nila ang kanilang mga armas. Sa makatuwid, mahalaga ang mga drone para sa maagang pagtuklas sa mga rebeldeng iyon. Nasaksihan din ng mga drone na umaaligid doon ang paggalaw ng mga rebelde at ang pagkakarga nila ng mga missile sa eroplano. Pinili nila ang mga eroplano na siyang magsasagawa ng pag-atake dahil sa malawak na saklaw ng target sa rehiyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakarating sa kanilang target ang eroplano, naghulog ng mga bomba at nilipol ang mga terorista at pati na ang kanilang depo. Sa pamamagitan niyon, napatunayan na epektibo ang unang pag-atake sa Lebanon. Ang lugar sa kaliwang bahagi ng hangganan ang siyang target naman ng kanilang ikalawang pag-atake. Natuklasan kasi roon ng mga drone ang mga daan at infrastruktura ng mga terorista. Lubhang mahirap iyon dahil kailangan talaga ng sapat na panahon upang mahanap ang mga ito sa pamamagitan ng pagroronda sa ibabaw na halos ilang milya ang taas. Sa paglipas ng panahon, lubusang nawasak ang mga itinayo na infrastruktura ng Hezbollah. Dagdag pa rito, ang rehiyon ng Syria ang naging sentro ng nasabing kaganapan.
Nagawa na rin nating ipakita dati sa inyo kung paano nakikipagkasundo ang Iran sa gobyerno ng Syria upang magbigay ng mga armas sa mga terorista. Hindi naman pinansin ng pamahalaan ng Syria ang mga terorista sapagkat ito ay kumukontra sa Israel. Tiyak na hindi iyon magugustuhan ng Israel. Sa panahon ng pinakahuling operasyon, natuklasan ng Israel na muling sinusubukan ng Iran na ibalik ang daanan sa paliparan at magbigay ng mga armas sa mga terorista. Dapat siguruhin na rin ng Israel ang paliparan na ito ay hindi na maaayos pa upang magsilbing instrumento sa mga pansariling interes. Kaya naman, ang paliparan sa Damascus at ang mga lugar na nakapalibot dito ay muling tinarget ng mga eroplano at mga missile na inilunsad mula sa Golan Heights. Sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa nito, sinisikap ng Israel na mapanatili ang pagkakaroon ng kontrol sa naturang lugar. Sa ngayon, nasa kaayusan ang mga bagay-bagay. Sa kabilang dako naman, may mga usap-usapan na maaring magbigay ang Iran sa rehiyon ng karagdagang sandata at mga missiles. Naghahanap sila ng mga paraan upang labanan ang mga F-35 na sasakyang panghimpapawid na hindi nakikita sa mga screen ng radar sa kasalukuyan. Kung natuklasan nila ang resolusyon na ito at ipatupad ito sa Syria, marahil ay magkakaroon na ng mga suliranin. Abangan na lang natin kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa panghuli, maglalakbay tayo patungo sa Jabalia, ang gitnang bahagi ng Gaza. Inagaw ng mga puwersa ng Israel ang kontrol ng isang teritoryo na sumasaklaw sa 15 kilometrong kwadrado kahapon at patuloy silang umuusad ngayon. Mayroon ding mainit na labanan na nagaganap ngayon sa pangunahing kalsada. Papalapit mula sa maraming direksyon ang mga terorista na walang tigil sa pagsubok na maghasik ng tensyon sa lugar. Ito ay sa kabila ng katotohanang halos napapaligiran na ng puwersa ng Israeli Defense Forces ang kabuuan ng kalsada. Ang Israel ay nanindigan na hindi ito nagnanais na baguhin ang sitwasyon. Sa ngayon, nagkaroon ng operasyon sa lugar ng Jabalia. Nagsimula nang pumunta ang mga sundalo patungo sa direksyon ng mga gusaling hindi pa saklaw ng kanilang kontrol. Narating na ng mga sundalong umaabante sa isang malawak na lugar ang mga huling pagpupuwestuhan nila sa Jabalia. Maliwanag na kaunti lamang dito ang hindi pa nahahalughog. Sa loob ng ilang araw, makokontrol na rin ng mga autoridad ang mga lugar na ito. Dahil sa mga tunnel network na naroroon, iilang bahagi lamang ng Gaza ang kaya nilang marating sa ngayon. Kinakailangan nila ng maingat at mabagal na pag-usad patungo roon. Aktibo ring nakikipaglaban ng Israel sa Hezbollah, isa pang organisasyon na sinusuportahan ng Iran sa Timog Lebanon, Syria at Iraq. Regular na rin silang pinagtutuunan ng pansin ng Israeli Air Force. Ginamit ng Iran ang mga air facilities sa Aleppo at Damascus upang mapadali ang pagdadala ng mga supply at kagamitan sa militar sa parehong Hezbollah at Hamas. Habang umuusad ang Iran at gumagawa ng hakbang para makamit nila ang kanilang layuning maghasik ng kapahamakan sa buong gitnang silangan, ang Israel naman ay nag-iingat at nagpo-focus sa kanilang mga itinakdang layunin sa Syria at Iraq. Ang pakay ng gobyerno ng Israel ay ilagay sa kompromiso ang mahahalagang gawain ng mga proxy na sinusubukang itatag sa rehiyon. Determinado na ring gumawa ng isang malaking deployment ang mga autoridad ng Israel. Dahil dito, ang mga sasakyang panghimpapawid nila ay ipinuwesto sa timog silangan ng Damascus. Isinagawa ang malaking pag-atake sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalipad sa mga fighter plane ng Israel. Ang mga airstrike na ito ang responsable sa pagkamatay ni Sayyid Reza Mousavi, isang nangungunang pinuno ng Syria's Revolutionary Guards. Ang pag-atake ay naganap sa rehiyon ng Sayyida Zainab na matatagpuan sa timog silangan ng Damascus. Halos lahat ay nabigla dahil sa pangyayaring iyon. Maging ang Iran ay nagulantang na rin sa estratehikong pag-atake ng Israel mula sa himpapawid, kung saan hindi man lang sila nakapaghanda. Sa kabila nito, ang pinakabagong mga ulat, lumilitaw na namatay gawa ng inilunsad na rocket
ang pinakamatandang miyembro ng Iran's Revolutionary Guard Battalions. Gayunpaman, patungkol kay Sayyid Reza Mousavi, ang lalaking tinamaan ng mga rocket ng Israel, bakit kaya ito nagdulot ng matinding kontrobersya sa Iran? Maliwanag na naroroon sa Iraq si Commander Mousavi sa panahon ng pag-atake ng American drone na naganap noong 2020 sa Iraq, na sa bandang huli ay humantong sa pagkakapaslang kay Qasem Soleimani, ang pinuno ng Special Forces ng Quds ng Revolutionary Guard. Nagmula ang impormasyong ito sa Islamic News Agency o IRNA. Sa ibang salita, siya ang pinakamahalagang tao para sa mga hakbang ni Soleimani upang maitaguyod ang mga pagkilos ng Iran sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Reza na itinuturing ng Tehran bilang isang kakilakilabot na trahedya ang pagpatay kay Commander Mousavi. Sa kabilang dako si Tasnim, ang tanging napaslang ng Iran noong 2020. Isa sa mga pinakamataas na espiya ng IRGC sa Syria, si Mousavi. Para sa gobyerno ng Iran, lumahok siya sa pagsubaybay sa koneksyong namamagitan sa Tehran at Damascus. Isa siya sa pinakamataas na mga commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Syria at Lebanon. Mula noong 1980s, siya ay nakabase sa rehiyon. Ipinangako rin ng gobyerno ng Iran na maghihiganti ito dahil sa pagpatay kay Commander Mousavi. Ayon sa mga ulat ng media sa Iran, walang alinlangang pinaratangan ni Pangulong Ibrahim ang Israel na siyang responsable sa pagkakapaslang sa naturang commander. Gayunpaman, wala sa hukbo ng Iran o sa mga government-sponsored militias na kumikilos bilang kanilang mga proxy ang siyang umalma sa pag-ataking iyon. Inakusahan ng mga Israelita si Commander Mousavi ng malaking papel sa pag-angkat ng mga sandata mula sa Iran patungo sa Syria. Ipinahayag nila sa publiko ang kanilang mga akusasyon sa Iran at Syria hanggang sa nadawit na rin ang grupong Hezbollah ng bansang Lebanon. Nagdulot ang pagkamatay ni Commander Mousavi ng labis na pangamba patungkol sa mga layunin ng Iran sa Middle East, kung saan nagtutulungan ang Israel at Estados Unidos. Bilang karagdagan, may pangamba rin tungkol sa mahalagang papel na gagampanan niya sa tinukoy ng Iran bilang axis of resistance sa mga susunod na araw. May posibilidad na magsagawa ng isang kahindik-hindik na pag-atake sa loob ng mga susunod na ilang araw ang mga extremist na sinusuportahan ng Iran. Hindi nga lang natin alam kung sa Syria nila ito gagawin o sa hilagang Israel. Maaring magsagawa ng pag-atake ang grupong ito mula sa posibleng lugar na pagmumulan ng atake sa border ng Iraq. Nagbanta na rin ang katimugang rehiyon ng Lebanon na magsisimula ito ng mga pag-atake laban sa hilagang rehiyon ng Israel. Nagiging mas matindi ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah sa hangganan ng Israel at Lebanon. Ito ay bilang resulta ng regular na paggamit ng mga missiles, airstrikes at pagbaril ayon sa pagkakabanggit. Noong una nabanggit na ang mga rebelde na Houthi sa Yemen ay nagsimulang umatake sa mga barko na siyang mas nagpapalubha ng panganib sa Red Sea. Ang pangyayaring ito ang siyang nag-udyok sa multinational na US-led naval operation para gumawa ng hakbang upang maprotektahan ang rutang tinatahak ng mga barko. Sa mga darating na araw, inaasahang magbabago ang sitwasyon. Sa kabilang dako bilang resulta ng pagtutulungan ng Estados Unidos at Israel, sa ngayon, ang mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Syria at Iraq ang siyang target sa buong gitnang silangan. Ito ay upang makapaghiganti ang mga kalabang grupo. Ito ang isa sa mapanganib na layunin ng bansang Iran. Bilang paghihiganti sa pagsusuporta ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Israel, ang mga negosyanteng suportado ng Iran ay gumawa ng higit sa 100 na mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Syria at Iraq. Isinagawa ang mga pag-atake na ito nang may proteksyon ng bansang Iraq. Kamakailan lamang, inako ng organisasyon ang pananagutan sa pag-atake sa isang base military ng Amerika sa hilagang Iraq, malapit sa isang commercial airport ng Erbil. Isinagawa ang mga pag-atake na ito nang may proteksyon ng bansang Iraq.
Kamakailan lamang inako ng organisasyon ang pananagutan sa pag-atake sa isang military base ng Amerika sa hilagang Iraq, malapit sa isang commercial airport ng Erbil. Bilang resulta ng insidente, 3 sundalo ng Estados Unidos ang nasugatan at isa sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Gumanti naman ang militar ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang airstrike na posibleng nagresulta sa pagkamatay ng maraming mga terorista na nauugnay sa Kataib Hezbollah. Ito ay nagdulot ng pinsala sa isang malaking bilang ng mga pasilidad ng nabanggit na organisasyon. Bilang paghihiganti sa pagpatay kay Commander Musavi, nahulaan ng mga opisyal na maaaring ilipat ng Iran sa susunod na mga araw ang mga hukbo nito sa mga lugar na hawak ng Estados Unidos sa Syria at Iraq. Dahil may kakayahan ang mga air defense system, naiwasan ang mga pag-atake sa lahat ng mahahalagang bahagi nito, dapat na maging pangunahing prioridad ito ng Estados Unidos ng Amerika at Israel sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, gaano nga ba kahanda ang Estados Unidos para sa isang malaking pag-atake sa gitnang silangan na malamang ay pinagpaplanuhan na ng mga teroristang suportado ng bansang Iran? Ang Combined Task Force 150, na kung minsan ay kilala bilang CTF-150, ay responsable para sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa piracy sa Red Sea. Mahigit na 30 bansa, na karamihan ay mga bansang kanluranin, ang sumali sa malaking puwersang ito na nakalaan para labanan ang hukbo ng Iran. Bawat 3 hanggang 4 na buwan, nagpapadala sila nang hindi kukulangin sa 4 na bangka ng salitan. Ilan sa mga bansa na nakapaloob dito ay ang Saudi Arabia, Pakistan, Thailand, Singapore at Turkey. Noong taong 2022, ang isang bagong puwersa na kilala bilang CTF-153 ang kumokontrol sa sitwasyon. Kabilang sa napakalaking hukbong dagat na ito ay ang mga warships mula sa Estados Unidos. Sumama naman sa destroyer na ROKS Yang Manchun mula sa South Korea at sa destroyer na JDS Akebono mula sa Japan, ang mga sasakyang pangdagat na Carney at Mason na mula sa United States Navy. Sa agarang pagsiklab ng pinakahuling kaguluhan sa Gaza, nagsimulang naglayag patungo sa Red Sea ang mga barko ng Estados Unidos. Napagtagumpayan din nilang ma-intercept ang napakaraming Houthi missiles at drone. Ginawa ito bilang paghahanda para sa pagdating ng mas malalakas na mga armas. Maliban sa mabilisang paglipat ng Navy ng Estados Unidos upang magpadala ng aircraft carrier task groups sa rehiyon, nagpadala rin sila ng mga attack ships, helicopter carriers, destroyers, anti-aircraft and submarine cruisers, at iba pang mga offensive at defensive na weapons. Marami rin ang bumatikos sa mga destroyer na USS Gerald Ford at Eisenhower. Dagdag dito, sobrang mahalaga ang 2 barko na ito ng United States Navy kung pag-uusapan ang air defense technology. Samantala, ang carrier ng United States Navy na Gerald Ford, na siyang pinakamalaking aircraft carrier sa daigdig, ay nasa Eastern Mediterranean pa rin. Isang matinding labanan ang nagaganap sa rehiyon sa pagitan ng mga terorista at mga unit na sumusubok upang makausad mula sa kanluran ng distrito ng Tufa. Pagkatapos niyon, ang mga unit na nauugnay sa 401st Brigade ay direktang ipinadala sa mga frontline kung saan nagaganap ang matinding labanan. Ang mga umaataking hukbo na nagpaputok sa mga terorista mula sa 2 iba't ibang mga site ay nagdulot ng malawakang pag-atras ng huling batalyon ng teroristang Hamas. Nagawang paligiran ng mga malapit na jet ang mga terorista at nakapagsagawa ng isang pambobomba na siyang naging pinakahuling atake sa mga unit ng Hamas na naroroon pa rin sa Hilagang Gaza. Kasunod ng airstrike na naging dahilan upang hindi magampanan ng daan-daang terorista ang kanilang mga tungkulin, mabilis ding umabante ang mga miyembro ng nasabing operatiba. Sa panahon ng pagsalakay sa lungsod ng Gaza, natuklasan ng mga puwersa ng Israel ang isang malaking tunnel sa paligid. Sa katunayan, iyon ang pinakamahalagang taguan ng teroristang organisasyon na Hamas. Sa panahon ng pag-atake, pumasok ang isang combat squad mula sa ika-14 na brigade
sa isang apartment kung saan nagtago ang mga teroristang Hamas. Batay sa pag-iimbestiga sa mga kapitbahay ng nasabing apartment, mayroong isang underground shaft sa basement ng gusali. Ang organisasyon ay gumawa ng tunnel na may layuning magbigay ng isang taguan para makapagtago roon ang mga matataas na pinuno ng Hamas. Ito ay ayon na rin sa tagapagsalita ng Israeli Army. Maingat na sinuri ng mga hukbong Israeli at nakakuha sila ng access sa napakalaking network ng mga nakaugnay na tunnel. Kalaunan, napasa ilalim din iyon sa kanilang kontrol. Batay sa investigasyon, may isang pinuno ng Hamas ang nanirahan sa naturang apartment. Dahil dito, mas pinabilis pa ng hukbo ang kanilang pagsusuri habang sila ay nasa loob ng tunnel. Nagawang wasakin ng mga unit na siyang nanguna sa kahabaan yon ang 218 metrong tunnel. Dahil dito, nagawang wasakin ng puwersa ng Israel ang huling natuklasan na hideout ng pinuno ng Hamas sa hilagang bahagi ng Gaza. Bilang reaksyon sa mga pangyayaring ito, naglunsad ng isang malaking operasyon sa rehiyon ng Jabalia ang mga sundalo ng Israel. Habang umaabante sila mula sa nayon, nagagawang agawin ng mga umaataking hukbo ang kontrol sa lugar kung saan limitado ang bilang ng mga residential zone. Pinaligiran ng mga sundalong Israeli ang buong rehiyon, pagkatapos nagsagawa sila ng mga pag-atake sa mga masisikip at makikitid na lugar na matatagpuan sa loob ng rehiyon. Nagsagawa ng mga pag-atake ang mga puwersang Israeli sa mga masisikip na lugar sa loob ng rehiyon. Ginawa nila ito dahil sa mataas ang populasyon sa hilaga at silangang teritoryo at dahil doon rin nagtatago ang 3 batalyon ng Hamas na tumakas sa mga makikitid na lugar. Nagpadala ang mga Israeli Defense Forces ng dagdag na mga troops upang palakasin lalo ang antas ng seguridad doon. Kamakailan lamang, dumating mula sa nayon ng Beit Hanun ang Shayetet 13 Unit at agad din itong nakilahok sa direktang pagkilos sa pagpasok ng mga bagong hukbo. Ito ay nangyari kaagad matapos ang pagdating ng Shayetet 13 Unit. Ito ay dahil mabilis na pumasok ang mga batalyon ng Israeli Forces sa mga silid kung saan nakakulong ang mga terorista ng labag sa kanilang kalooban. Ang pagdating ng batalyon na ito ay nagresulta sa dami ng marahas na labanan. Sa mga syudad na naganap sa rehiyon na marami ang naninirahan, pinaniniwalaan din nila na ito ang pinakamahalaga sa mga counter-terrorism operation ng hukbo ng Israel hanggang ngayon. Labis din ang pagtaas ng antas ng karahasan sa rehiyon bilang direktang resulta ng mga operasyong isinagawa ng mga Israeli warplane kung saan nagresulta rin sa malaking pinsala sa teroristang Hamas. Agad na nagsimulang magsagawa ng masinsinang operasyon ng paghahanap ang Shayetet 13 Unit pagkatapos nitong maitatag. Ito ay dahil patuloy sa kanilang mga operasyon sa rehiyon ang mga terorista at nagawa nilang tumakas sa mga tunnel. Sa kabila ng katotohanang inihayag nila na nakontrol na nila ang teritoryo, ang grupo na siyang masinsinang naghahanap ng mga tunnel ay nagulat na ang operasyon nila ay nagpapatuloy pa rin. Noong makontrol na ng mga tropa ang geographical area na ito, lumipat sila mula sa paligid ng lungsod ng Gaza patungo sa mga teritoryo na matatagpuan sa hilaga ng lungsod. Ang ruta ng Salah al-Din ay ang ruta na naghahati sa 2 distrito na nasa ilalim ng kontrol ng Hamas. Sa pagsisikap na paghiwa-hiwalayin ang teritoryong nasa ilalim ng kontrol ng Hamas, naglalakbay sa Salah al-Din Road ang Israeli military convoy upang kontrolin ang mga lugar na hindi pa nila nakukuha sa mga terorista. Hinati ng Israeli military convoy ang rehiyon sa pagsisikap na magkaroon sila ng kontrol sa mga lugar na kontrolado ng Hamas. Bilang resulta, nangangasiwa ng operasyon ang mga sundalong Israeli upang suyurin ang hilaga ng Gaza Strip dahil baka may mga natitira pang mga terorista roon. Inaasahan ding makokontrol ng mga sundalong Israeli ang kabuuan ng hilagang teritoryo ng Gaza sa mga susunod na linggo. Ang antas ng kaguluhan ay umabot na sa pinakamataas na punto sa Bureau Settlement na matatagpuan sa gitna ng Gaza Strip.
Matagumpay na napabagsak ng 646th Reserve Paratrooper Brigade ang Hamas sa partikular na labanan. Pagkatapos niyon, nakarating sila sa Al-Jara Settlement pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Napakakaunting aktibidad ang isinagawa ng Hamas ng mga panahong iyon. Bilang resulta ng tagumpay ng hukbong Israel, inaasahang papalapit na sa mga sundalong Israeli ang Nusayrat Settlement mula sa dalawang magkakaibang direksyon,